Ng umaga po sa inyong lahat. Nabanggit po natin yung effect ng alak sa ating pagtutulog. Sinabi ko na po na bukod sa napakasama ang alak sa atay natin, kaya sabi ko, ang susunod sa alak ay talagang masusunog yung atay. Ang susunod sa atay ay walang iba kundi patay. No? Bukod sa atay, ang alak po ay sinisira po niya ang sikmura natin, lalo yung utak natin. No? Okay? Unti-unti, hindi lang yung tulog ang apektado, pati po yung ang paglalakad. Sa umpisa pa lang, pag naglasing or nakainom ng ang tao, ang paglalakad po ay hindi balanse. Kasi ito po ay effect ng alak sa isang parte ng brain na tinatawag natin na cerebellum, at nandun po yung isa sa mga pinakamaliit na parte na tinatawag natin na cells, specifically Purkinje cells, na siya po ang nagme-maintain ng balance ng tao habang naglalakad. Doon po ang effect ng alak sa Purkinje cells. Kaya nagiging imbalance or nawawala ng balanse ang isang tao na nakainom. At unti-unti pinapatay niya ang Purkinje cells. I'm sorry. At sa katagalan, pag hindi tumigil sa pag-inom, ay mananatiling hindi balanse ang paglalakad nila kahit hindi na sila umiinom. Now, balik tayo sa alak. Bakit ito po'y isang stimulant sa umpisa pero sa bandang huli ay depressant? Okay? Kasi ang brain po natin ay may dalawang klaseng grupo ng cells. Okay? Yung isa excitatory, yung isa inhibitory. No? Okay? Minanggit ko na po kung ano yung excitatory at ano yung inhibitory. Yung excitatory, nagpapagising, nagpapasigla, nagpapadaldal. No? Okay? Yung inhibitory naman, yun po ang nagpapagtamlay, nagpapatulog. Okay? Ang effect ng alak sa umpisa ay dito. Okay? Pinapatay niya yung depression na cells, yung inhibitory na cells, I should say, no? Inhibitory, yun po ang nagpapatamlay. Pag pinapatay niya ang inhibitory cells, syempre, ano nangyayari sa excitatory? Yan, na-activate. Kumbaga, lumabas. Kaya po, nagiging madaldal sila, naging pikon sila, naging seloso sila, at naging mayabang sila. Okay? Kaya po, huwag po kayo uminom ng alak. Kahit sabihin pa nila, drink moderately, drink responsibly. Why? Because even a little amount of alcohol in your body, you become excited and you become irresponsible. Because naging seloso ka, naging pikon ka, mayabang ka, makikita ka ng away. Ayan. So, there's no such thing as drink responsibly. So, lumabas yung excitatory cells, no? Kasi ini-inhibit ng alak yung inhibitory cells. Okay? Pero sa katagalan, okay, habang uminom, habang tumataas ang level ng alcohol sa katawan, okay, hindi lang po inhibitory cells ang pinapatay or nagsi-shut off. Pati ang excitatory cells. Kaya unti-unti nagsi-shut off ang excitatory cells, unti-unti inaantok ng pasyente. Okay? Pero katulad ng sinabi ko, oo nga, nakakatulog po kayo sa alak. Pero habang natutulog po kayo, ginigising kayo dahil po bumababa yung level ng alak sa dugo po ninyo. Pag bumababa, syempre, yung excitatory cells, buhay na naman kasi itong pinakahuli na pinatay ng alak habang tumataas ang level ng alcohol. Pero pag bumababa, ayan, nagigising yung excitatory cells, kaya ginigising ka
hating gabi habang natutulog ka. Kaya masama ang alak sa pagtutulog po natin. Okay? Kaya po, wag na po kayo uminom ng alak. Okay? Kasi po, ito po'y produkto ng demonyo. Para sa akin ha, produkto ng demonyo. Ano pala ang produkto ng Panginoon? Siyempre, meron pa bang iba? Tubig. Pinaka-safe ang tubig. As a matter of fact, the only safest drink, okay, that should enter our body is no other than water. Ano ibang mga drinks? Juice? Soft drinks? Iced tea? Tea? Milk tea? I'm sorry. Sorry po sa mga negosyante. Ito po'y nakakos ng walang iba, diabetes, tonsillitis, matamis urinary tract infection, matamis Of course, paminsan-minsan, pwede kayong uminom. Baka magagalit yung mga nagbebenta ng mga sweet drinks, no? Okay, pwede. Bakit hindi? So, tubig lang talaga ang inumin po ninyo. Walang iba. Basta yung nilikha ng Panginoon, pwedeng-pwede po sa atin. Katulad ng tubig, gulay, fruits, isda, manok. Pero yung nilikha ng mga tao, ay medyo mag-ingat po tayo. Dahil po, hindi katulad sa nilikha ng Panginoon, ito po'y para sa kalusugan po natin. Pero yung nilikha ng tao, para sa bulsa po nila. Maraming salamat po.